been in the construction business for 23 Mahiya years. naman kayo, lalo sa mga Young anak natin. Rodrigo, what China is doing to the Philippines. So I would presume that in the 23 years, Understanding politics, listening to the right one. Magandang gabi sa inyong lahat. Isang araw na lang, 2026 na. Magandang gabi, EL. At welcome po sa inyong lahat dito sa ating part 1 ng ating 2025 year-end episode. Ako po si Barry Gutierrez. At ako ay nagsabi na kanina ng pangalan ko. But maraming salamat po sa inyong pagsubaybay kahit na New Year's Eve na ngayon. At alam namin na karamihan sa atin ay kasama ang pamilya at hinihintay ang pagdating ng bagong taon. Saan ka magpapaputok? Hindi na ako nagpapaputok. Talaga? Hindi na. Lucis na lang. O what? Kain na lang. Okay. So, para po sa episode natin ngayon, dahil nga po part 1 ito ng ating year-ender, babalik naman po natin ang ilan sa mga mabibigat na issue na pumutok nitong nakaraang taon. Sa susunod na linggo, pagpapatuloy po natin itong conversation na ito bilang parang pagbabalik tanaw at wrap up, 'di ba, para sa 2025. Ito yung mga events na nangyari na talagang nagkaroon ng impact talaga sa governance at sa taong bayan. At sa totoo lang, parang napaka tumultuous 'di ba, ng Oo. 2025. Dami nangyari. Very disruptive talaga, di ba? Tingin ko, madaming unexpected at hindi inaasahang pangyayari sa taong ito. Totoo yun. Parang talagang a lot of them are man-made. Parang man-made na, tapos hindi pa nila na-anticipate yung consequences. So talagang ito something na, for the first time, I felt that there was no long analysis or thought-out process sa mga ginagawa nila. Okay, so yan ang sisikapin nating bigyan ng konting pag-analisa, pagtingin, kung ano ba talaga nangyari at bakit so many unexpected and surprising and groundbreaking things ang nangyari ngayong 2025. Okay, so para dito sa part 1 po natin, dalawa pong paksa ang pag-uusapan natin. Una ay ang medyo unexpected results ng 2025 midterm elections. Kasi parang sa dami nang nangyari, nakalimutan yata ng iba na 2025 ay actually midterm elections para sa termino ni Pangulong Bongbong Marcos. And actually, because of the results of the elections and midterm, nagkaroon ng pagtingin sa kay Pangulong Marcos na medyo, ang tawag doon, pilay na pato na siya or lame duck. Pilay na pato. Lame duck, tama. Pero at related dyan, yung ating pangalawang paksa na pag-uusapan ay ito namang walang katapusang pagpapatuloy na usapin ng flood control. Yes. Which is a consequence of the numbers of the midterm, no? Parang Exactly. may direct consequence yun. So pag-usapan natin yung dalawa. Kasi kung alalahanin natin, nung yung pagputok nitong issue ng skandalo sa flood control Oo. ay nagsimula nung SONA Right. ni Pangulong Bongbong Marcos, kung saan hinamon niya ang mga nakaupo sa Kongreso, sa Senado, at iba pa mga opisyalis na gobyerno ng mahiya naman kayo. At Tama. mula nun, hanggang sa dulo ng taon, grabe, tuloy-tuloy na ang mga revelasyon, tuloy-tuloy na ang mga pasabog, at Oo. hanggang ngayon, hindi pa natin alam kung saan pupunta itong usapang ito. Di ba naalala mo, nangako si Ombudsman Boying Remulla nung December 15 daw may makukulong na. Nung December 15, dumaan na, walang nangyari. So, maraming pwedeng mangyari pa. No? Tingnan natin. So, pero yun ang isang major na disappointment na inaabangan na nila. In fact, Senator Ping said a few days that time na if you're gonna follow the Ombudsman timeline, dapat may makulong na nung December 15. Pero mukhang wala pa eh. So, Tama. So, tignan natin kung ano. Kasi, definitely, sa dami ng mga ingay tungkol dito sa social media, pati sa kalsada, nagkaroon na tayo ng dalawang malalaking rally tungkol nga dito sa flood control, mukhang
kahit na papasok na tayo ng 2026, hindi pa rin matatapos itong issue na ito. Bari, UP ka eh. So yung UP Lasal na championship sa UAAP, sumisigaw pa rin ba sila nung chant na ikulong yung mga korap? Nung mga nakaraang events, oo. Tuloy-tuloy chant pa rin. So hindi talaga nag-wane ang... At bukod dyan, yung ilang mga senador na sangkot dito sa mga issue na ito, na lumabas sa mga pangalan sa kurso nitong mga investigasyon dito sa skandalong ito, ay hindi makapagpakita sa mga UAAP. Merong kanta si Jose Marichan, yung kanta niya, yung famous song niya, yung Christmas. Ginawa niya Christmas in Our Hearts? Christmas in Our Hearts, nilagyan ng flood control. Talagang lahat, aptly placed na yung wording. Sakto sa pacing nung kanta ni Joe Marichan. So talagang everybody's really into it, no? So wag sasabihin na may fatigue na, mukhang hindi pa nagwe-wane ang galit ng tao. Okay. So ngayon, simulan na natin, Iel, yung usapan dito sa eleksyon. Sige, BG. Pwede. BG, may senador na BG. Oo nga eh. Baka mamaya, Barry G na lang, para mas maganda pakinggan. Barry G, parang Gary B. Yeah. Sige, Ayos. si Senator Barry G. Naku. Okay. So, isa sa mga paksa na pag-uusapan nga natin yung eleksyon, at ang unang-unang tanong sa eleksyon, bakit ganun yung naging resulta? Bakit ibang-iba doon sa tinuro ng napakaraming survey papunta sa eleksyon? Yun na nga, and it's very surprising because always, ang midterm is always a referendum on the president midterm. Yes. So, you control the executive branch, you control the legislature, you control also the police forces, at may pera ka. Tama. And in spite of that, hindi nakuha yung majority, di ba? Parang ilan lang nakuha nila. Much less than yung ini-expect. If you exclude Bam and si Kiko, kukunti lang sila. Oo. Di ba? I think meron kayong ginawang study. They di ba? were expecting sa surveys, mga 8 to 9 Which administration included si candidates. Pacquiao, Oo. si Benher Alabalos, Sila Nancy Nancy Binay. Hindi, Nancy Binay. Abby Binay. Sorry. Oo. Grabe. Oo. Pero lahat yun, maski nga yung Tulfo, natalo eh. Yung isang Tulfo. Oh, si Ben. Si Ben. Na, alam mo, nag-guess ko si Montulfo sa The Spokes. Talagang minumura niya si Ben Tulfo. Pero sa mga surveys, mga 2 weeks, 3 weeks before the election, pasok na pasok si Ben Tulfo. Nasa top 6 pa nga yata. So what accounted for the difference in the results from the polls? Ako, kailangan natin tingnan siguro yung context leading up to the elections. Meron kasing dalawang malaking pumutok nun. Isa, yung final na impeachment kay VP Sara Duterte. Okay. At pangalawa, yung pag-aresto ni dating Pangulong Duterte at pag-turnover sa kanya sa ICC nung March. Which was just mga 2 months before the election. Anong nauna? Yung impeachment, kasi mga early February yun. And then, sumunod yung paghuli kay Duterte. Pero mukhang nagbago talaga yung ihip ng hangin after yung paghuli kay dating Pangulong Duterte. Hindi lang dahil doon sa aktual na ginawa, pero yung naging response ng DDS, di ba? Yung mga Duterte supporters after hinuli si dating Pangulong Duterte. Kasi may nakakita na akong ilang monitoring at report sa social media na pagkatapos nung aresto kay dating Pangulong Duterte, talagang nag-spike ang activity ng mga pro-Duterte forces on social media para itulak yung naratibo na kinidnap siya, mali itong nangyaring ito, at hindi nakasabay Kasi ang gobyerno. From a communications perspective, ang ginawa ng mga DDS was to appeal to the heart. Tama. Ang ginawa naman ng gobyerno was to appeal to the law. 'Di ba? Parang yung puso ang mas importante sa tao eh. Tsaka, ito both in terms of yung messaging, mamaya balikan natin, pero volume pa lang, talon-talo yung narrative. Talagang nag-mobilize ng kanilang mga Troll army. puwersa. Ewan ko mag-speculate eh. Pero in terms of volume, grabe talaga yung binuhos na effort para... At sa naging prominente si Kitty Duterte yata, di ba? As a daughter, she came out frontally and was very, very prominent, espousing the views of inapi kami, if it can happen to my father, it can happen to anyone. Pero yun nga yung sa messaging, may tanong ako kasi ang inadapt ng Marcos government dito, hindi nila actually pinackage na parang
ginawa namin to para sa mga nabiktima ng drug war. Ginawa namin to kasi merong may obligasyon tayo sa Interpol. I remember we had a discussion last two weeks ago or 3 weeks ago. Di ba ang sinabi mo, it should have been a more forceful message. Hindi forceful si Pangulo Marcos eh. So sa tingin mo, naka-apekto yun? I think so. I think parang wala siyang yung resoluteness to say that na mas matapang yung message siya eh. In fact, we had a discussion. I think si Abby said, okay lang na lumabas siya. But the problem with appearing naman is he wasn't very resolute in his statement. So parang, kasi we are helping the Interpol. That sort of very, very tame response to a statement, no? Kulang ng tapang. Tsaka parang ang dating tuloy, hindi ginawa namin to dahil tingin namin tama. Ginawa namin to dahil wala kaming choice eh. Kailangan namin sumunod sa request ng isang international organization at dahil pag hindi namin pinagbigyan yan, malalagay din sa alangan yung ating mga sariling request. Halimbawa, para hulihin si dating Congressman Tevez, mga ganun. Parang ang dating hindi nanindigan. At saka parang if you're looking from a communications perspective, if you're drafting the statement, parang nakikita mo na sa statement na sinabi ni President Marcos was, let's not antagonize the DDS base. Parang may ganung klaseng emphasis na although we have to defend our actions, let's not antagonize them too much. So, going back dun sa eleksyon, mukhang ang nangyari talaga dito, pumutok itong issue na ito, medyo malamya yung mensahe ng administrasyon, but at the same time, naging napakaklaro ng messaging ng mga supporters ni dating Pangulong Duterte at binuhusan talaga nila ng effort para mapuno ang social media nung mensaheng yun. If you recall the numbers of sa Mindanao for instance, if I recall, straight vote ng DDS team eh. Kaya yung mga dapat na nanalo like sila Pacquiao, sila Ben Tulfo, and sila Abalos, hindi nasama dahil yung mga hindi kilala, sila Jimmy Bondoc, Sila Philip Salvador. Si Philip Salvador. And even si ngayong Senator Rodante Marcoleta, Correct. na wala naman yan dun sa mga unang survey, Correct. pumasok. So, talagang ito sa straight vote DDS eh. So, ibig sabihin, yung naging messaging in the aftermath ng paghuli kay dating Pangulong Duterte, ang nag-serve siya bilang isang consolidator Yes. doon sa mga puwersa na loyal at supportive sa mga Duterte. We don't know I don't know if you have surveys would say that even some of the Marcos supporters felt sympathy towards what happened to President Duterte. Baka meron si mga soft supporters niya, baka din bumoto towards the senatorial slate. Kaya hindi rin that's why hindi pumasok sila Pacquiao, sila Abalos, sila Abibinay. Na actually, yun ang isang aspeto na baka maganda rin nating bigyan ng konting atensyon. Madaming mga lumang pangalan Yes. na ini-expect nating manalo. Yung madaming mga members ng mga political dynasty na ini-expect na makapasok na nalaglag. Also the entertainment industry. At hindi lang yan actually at the national level, pati sa Right. local elections. Madaming mga ganyang resulta. Anong tingin mo doon? Parang it's a rejection of we're so tired of all this sistema na to. We're not going to do this again. Pero kasama rin doon talaga, I think that the Duterte supporters really made the decision. We will boboto kami straight DDS yan. Although, ako naman, ika-counterpoint ko lang din dyan. Hindi, ako, nag-agree ako na nangyari yan. Pero tingin ko, sa hanay naman ng mga kahanay natin, di ba? Mga pink at dilaw na mga puwersa, ganun din. Nag-focus on yung mga kandidato na alam nilang identified at klarong ang pagkiling ay doon sa pinaliniwalaan. So, halimbawa, siyempre, naging resulta dyan, pumasok si Senator Pamakino at si Senator Kiko Pangilinan. Pero ako, ang isang very, very significant din, si dating COA Commissioner Heidi Mendoza, na late nagdesisyon na pumasok. Wala namang makinarya. Hindi namang ganun kakilala. Papasok nung eleksyon. Aba, extraordinarily strong showing. Sa Luzon, pasok siya. Actually, sa Metro Manila, pasok siya. Unexpectedly. So, in the same way na tingin ko, yung kampo ng Duterte ay nag-stick dun sa kanilang mga kandidato, yun ding kampo naman ng, pwede natin sabihin, oposisyon, ay nag-stick din dun sa kanilang mga At hindi kandidato. binoto ang mga trapo. Hindi binoto yung mga trapo. But
doon sa sinabi mo na where Heidi Mendoza was strong in NCR, Luzon, more or less, is it safe to assume na coming 2028, alam mo na kung ano saan ang stronghold ng mga Duterte, saan ang stronghold ng mga Dilawan, saan ang stronghold nila Marcos, kung meron si Marcos sa stronghold. Tingin ko in general, pwede. Pero ang isa kasing, tingin ko unique sa 2025 elections ay hindi nagkaroon ng masyadong parang cross-voting. Yung bawat kampo, ang binoto lang nila, yung alam nilang pasok dun sa kanilang kampo. Kaya yung mga medyo, gaya nga binanggit mo kanina, yung mga medyo trapo o yung mga kilalang pangalan na mas general usually ang appeal, hindi sila ang tinamaan. Is it safe to say that, let's say, the yellows and the pinks, hindi bumoto ng full slate? Posible. Ako tingin ko, madami akong kilala. Hindi ko masasabi based on any statistical analysis, pero madami akong nakausap na mga supporters, sumuporta dati kay dating Vice Presidente Leni Robredo, mga dati ng butante ng yellow at pink, na nitong huling eleksyon, ang binoto lang talaga nila, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Heidi Mendoza, ganyan. Ako, 3 lang din ang binoto ko. Sinabi ko na. So talagang so it contributed also to the loss of yung mga kandidato ni BBM, Oo. Diba? Ang hirap and because of that, the consequence of that is immediately people were thinking mukhang lame duck na siya. Oh. Pero ito, isa kasing take away ng ilang mga commentators dito sa 2025 midterm elections ay sinyalis na daw ito na namulat na ang mga botante. Kaya hindi binabinoboto ang mga dinastiya. Kaya nanalo yung mga progressive candidates. Ikaw ba, tingin mo, ganun dapat tayo ka-optimistic dito? Hindi. Bakit? Medyo, we don't know yet alam mo, ngayon ko lang nakita at this point, because of the flood control, yung galit. Okay. At that time, there was no outrage eh. It was just a simple voting, I don't want to vote for this one. Alam mo naman ng yellow, they're more principled eh. So, admittedly, like you only voted for 3. At least I voted for 6. Di ba? Parang, Wow. So, merong ganun. Hindi ko na tatanungin, sino yung mga dinagdag Hindi na ako na tanungin. Basta si Barry Gutierrez nilagay ko. Nuisance vote. Hindi, biro lang. But the point is, we're so principled that it also costs the other na hindi na pumasok yung mga yung mga nasa entertainment, mga political dynasty. Are they the biggest casualty ba, mga political dynasty? Sino bang members of the political dynasty? Binay, Tulfo. Yan, yung mga natalo. Tapos sila Abalos. Balos. Di ba? So, malaki rin yun. Because these 3 are the candidates of Marcos eh. Di ba? So, Tapos yung Manny Pacquiao, ako, ini-expect ko talagang papasok yun. obviously, Manny Pacquiao is universally loved eh. So, it's a surprise talaga. Hindi siya nakapasok. Even in Mindanao, mahina rin ang performance niya eh. Yeah. So, but the other thing na I'm very, very curious to know is, because they were saying, the analysis post-election was, it was the Gen Z that delivered the votes Youth vote. for sina Kiko, sina Bam. How true is that? Ako, medyo dubious ako ng konti doon sa ganyang naratibo. At ang basis ko, ito, mascientific. Meron na ako nakitang at least 2 studies na nagsasabi na mukhang hindi totoo na merong correlation between yung boto ng kinukonsider nating progressive candidates, which is Bam, Kiko. Wait, let me stop you there. Did the Gen Z voters really come out first in terms of numbers? Bumoto naman, 'di ba? But hindi in the way that we unusually expected. large numbers. Ah, really? Yun yung parang in terms of yung breakdown ng election, it's the usual progression, 'di ba? Na dumadami yung mga younger voters. So in the Every election. So in this particular election yata, I think nasa mga mid 30% ang mga hanggang 30 years. talaga? So what would comprise the others? Ang Hindi mo sa tanda na. boomers nga. Meron ka bang older millennials, Gen X. how many percent? Wala. Hindi ko alam yung breakdown sa ganyan. Pero millennials, Gen X, boomers. Okay, so
continue with your story. We were saying na, I just wanted to know if the Gen Z voters really came out to vote. Yeah, ang lumalabas dito, there's really no strong correlation between yung pagtaas ng percentage ng Gen Z voters sa isang lugar, sa isang munisipyo halimbawa, and yung pagpanalo ng mga so-called progressive candidates Right. doon sa lugar na yon. In fact, baliktad. Baliktad meaning, Baliktad. Ibig sabihin, sa mga lugar na mas mataas ang percentage ng mga Gen Z voters, mas mataas ang correlation between nananalo yung mga candidates ng Duterte slate. because Sila Bongo, sila Bato de la Rosa. the Gen Z voters, we always assume that these are the college-educated. Yun But kasi it yung turn- yun kasi yung usual notion, 'di ba? Kasi siyempre ang mga pinaka aktibo naman at pinaka maingay, 'di ba? ng mga youth, yung mga nasa universities, etc. So turns out the There- Gen Z voters, bulk of them are non-college educated. Totoo naman 'yon. I mean, ilang percentage ng mga Pilipino ang actually nakakapag-college, 'di ba? And So, they delivered the votes for the DDS yes. candidates. On the other hand, pag tiningnan mo kung sino yung mas mataas ang correlation, ano yung mga lugar, sino yung nagdo-dominate na henerasyon doon sa mga lugar na ang nanalo ay yung mga mas progressive na candidates, well, mas Gen X at boomers. Ah, okay. Interesting. So, alam ko, itong analysis na ginawa yan on a municipal level. So, granular. tinignan lahat yung mga munisipyo. So down to the Oo, at tingnan granular. yung correlation. At lumalabas nga, pag mas mataas ang percentage ng Gen Z, mas nananalo yung mga nasa Duterte slate. Pag mas mataas ang percentage ng Gen X at ng boomers, mas nananalo sila Kiko Pangilinan, Heidi Mendoza. And the problem with that analysis, and not so much a problem, but the Gen Z voters are growing every election. Yes. And the boomers, well, they of course, because of age, nag-diminish sila in numbers. yes. So are we seeing parang a vote that would advantage sila DDS? Well, ako, I gusto kong tingnan yan bilang isang patuloy na hamon. Diba? Kasi, totoo naman na within Gen Z, madaming mga aktibo, madaming mga nagsasalita about diba, human rights, about good governance, and so on. Hamon sa kanila yan na kailangan nilang mapadala yung kanilang mensahe beyond yung mga universities at mga colleges kung saan sila nandun, out there, di ba, sa lipunan, kung saan mas maraming kabataan ang nasa community, hindi nakaka-aral, nagkatrabaho na. Di ba? Yun yung kailangan nating pag-usapan dito. At marami sa mga yan, apparently, hindi naaabot ng mensahe nitong mga mas progressive na mga kabataan. I just want to also inform our public na normally you would have a ballpark figure kung ilan ang voters for a coming election by knowing what is the projected birth rate. So kunyari, we have a 100 million population and our birth rate is 1.5%. Every year, meron 1.5 million na supposedly boboto because they turn 18, lahat sila theoretically magre-register sila. So 1.5 million every year, and then 3 years kasi ang election natin, by the time magto 2028, assuming may theoretically 4.5 million young voters. So that's how it's the simplest way of computing kung ilan ng new voters. Just check the population times the birth rate, then you will know at least the projected new voters. Of course, not all will be registering. Yes. So at the very least, meron kang ballpark figure kung ilan ang boboto mga Gen Z. It's, kaya pwede rin, you can really actually project. Di ba? Pero ako, hindi natin pwedeng i-discount na yun nga, dahil nga sa sinasabi mong punto. From this election forward, lalaki lang ng lalaki ang magiging influence, di ba, ng Gen Z sa mga susunod na eleksyon. So yung pangangailangan na magkaroon tayo ng mensahe that actually reaches and appeals to that kind of generation, particularly para sa mga tatakbo, napakahalaga. Kaya nga, because of the election results, I think the Marcos administration has been trying really hard to win over again their supporters. Unfortunately, ang daming mga circumstances that prevent them, or at least their efforts are in vain. Di ba? Parang hindi sila nakakahatak. I think the recent survey, bumagsak na naman ang numbers ni Pangulong Marcos. Yeah, yung lumabas nung early December. Right, right. So ano ang ano natin ngayon? So,
is this a comms issue? What do they need to do? Baka siguro, it's something it's an existential threat to the Marcos administration because if Sara Duterte wins, talagang katay yan. Diba? It's really, parang si Trump yan eh. He will really, Sara will really go after the people who made life difficult for their father, for their supporters, and to herself. Because she was lambasted, di ba, demonized in the Quadcom hearing. Yeah. So, sa tingin mo ba, are they shaking their boots? Well, ako definitely tingin ko, simula nung kanilang worries yung resulta ng midterms. And since then, lahat ng ginagawa, including yung pagpaputok nitong flood control na pag-uusapan din natin mamamayan, was actually a response doon. Diba? It was an attempt to re-seize the narrative. Right, Diba? right. Na hindi pa ako lame duck, meron pa akong malaking planong gustong ipatupad. Ito ang anti-corruption. Ang problema lang, at ito yung mag-uusapan natin mamaya, talaga bang yun ang naging bunga Correct. nung pasabog ng presidente noong SONA? May tanong ko sa'yo. Is the political capital of the president diminishing every day? Well, pag binagbatayan natin yung survey, obviously, he's taken a huge A hit. hit. Pero ang hindi natin pwede uling kalimutan na presidente pa rin siya. And pag ikaw yung presidente, una, ito, alam mo to, EL, from direct experience, you have the biggest microphone in the room. Correct. So, yung pag-set ng agenda, yung pag-set ng ano ba dapat ang pag-usapan dito sa lipunan, ano ba yung importanteng issue, ikaw pa rin yun eh. Diba? So, nasa sayo yung capability to actually set kung ano yung narrative. Diba? Theoretically speaking. Yung nga tanong, na ma-maximize nga ba ng Malacanang sa kasalukuyan yung ganong kapangyarihan? And also the ng content of what presidency. they're saying, the messaging is medyo problematic eh. Kasi they don't seem to be capturing or recovering the support that they used to have eh. Yeah. So it's really, and I don't know really, talking about huhuliin si Bato de la Rosa, huhuliin si Bongo, these are the new threats that were mentioned. No? So hindi natin alam, will that work in favor of the president or will that work against the Duterte camp? No? But it's something that, Ako kasi kailangan nating tingnan yan, bawat hakbang na ganyan, kailangan mong tingnan on two levels. Kailangan mong tingnan on the level of comms. Ibig sabihin, papaano magagamit yan nung parehong kampo para lalong mag-galvanize yung kanilang mga supporter at maabot yung mga taong nasa gitna. Di ba? Madami doon sa mga undecided. And obviously, pinag-uusapan natin yung pag-aresto nung Marso. Sa kasong yun, obviously, yung administration dropped the ball. So, maaaring they got the arrest, pero natalo sila dun sa comms war na nangyari after. Pero yung other aspect, aside from comms, is yung actual impact directly on yung political alignments. Halimbawa, kung mahuhuli si Senator Bato de la Rosa at mapapadala sa Hague, effectively, isang aliado yun ng mga Duterte na nawala sa Senado. right. Kung si Bongo, ganun din ang mangyayari, isa pang Dalawa pa. senador yun na mawawala, na merong impact din on its own. Kapag nagtatanggal ka ng mga pieces of the board, totoo, ilang ibang level kung magagamit natin yan in terms of yung narrative. Pero in terms of yung tinanggal mo yung piece of the board at nawala yung pwede sanang magawa nun, yung papel na ginagampanan nun, tingin ko malaki pa rin epekto, which is actually the other part nung pagiging presidente pa rin hanggang 2028. Right. Ang laki pa rin ng kapangyarihan mo eh. Ang dami mo pa rin pwedeng gawin eh. Ang dami pa rin levers na pwedeng gamitin. Galawin, yeah. Diba? At ang tanong, magagamit ba sa paraan na masistrengthen niya at mabobolster na yung posisyon niya? I will say something, pero mamaya na lang sa flood control na lang. Because I think the problem with the comms of the government is it fails to address the fundamental problem of this government, which is we have lost the trust of the people. Yeah. How do we recover the trust from the people? So they're doing all these things, which shows being busy, showing, but I Seryoso wonder, kami. seryoso kami, but I wonder, are these actions that you're taking engender the return of trust in the government? That's a big question. Ako nga, kung meron mang take away sa midterms para sa administrasyon, dapat ngayon eh.
Correct. Ba't di nanalo yung slate nyo? Kasi hindi kayo pinagkatiwalaan. Correct. Normally, ang overwhelming advantage lagi sa midterms ay para sa administration. Both in terms of yung makinarya and yung general sentiment na usually, unless sobrang unpopular ng presidente, diba, gusto namin maglagay ng mga tao na tutulong doon sa Pangulo na magawa yung kanyang agenda. In fact, if I'm not mistaken, President Marcos is now being compared to President Gloria Macapagal Arroyo, di ba? The last president who lost a midterm election. Right, decisively. right. So that's why I think the administration should really sit down and bury their heads in answering just one question. How do we recover the trust from the people? Okay. Pero eto, last question na lang, EL, bago tayo magpunta dun sa ating next topic. Tingin mo ba, ano ang prospects natin for 2028 given yung 2025 election results? In terms of the economy or in terms of... In terms of yung magiging resulta ng 2028, meron ba tayong leksyon na makukuha sa eleksyon na ito? Halimbawa, sinasabi nga nung iba, Gen Z vote ba talaga dapat ang i-focus natin going into 2028? May expect ba natin na yung parang fragmentation ng mga iba't ibang grupo sa 2025 magpapatuloy sa 2028? O iba na namang arena yung 2028 at hindi tayo dapat masyadong umasa dito sa nangyari sa 2025? You cannot, as a tingin ko lang, no, you cannot avoid looking for lessons learned in 2025 kasi Siyempre. because it's a progression of the next 3 years, nothing will change except for the pacing. No? For instance, you were mentioning may mga regions na lamang ang mga dilawan or mga si Marcos supporters. So what do I do with that? Do I, for instance, alam na natin sa Mindanao, mahina tayo. Do we focus our forces and our machinery and resources to expand those areas? For instance, Luzon, malaki tayo. In Visayas, Iloilo, Western Visayas, malakas, no? Sa Mindanao, practically, I think most of the Marcos people are already giving up on Duterte Mindanao. country na yan. Duterte country. So yung mga ganun, plus the idea of the Gen Z, like you were saying, it's a lesson for us to try to understand what they have. On a infrastructure naman, on an infrastructure basis, because we're now in social media, you have to increase your social media infrastructure. Yeah. Which is something that is very, very confidential. Nobody talks about it, but that's a very key component because everything now is done through infrastructure. I mean, the social media. That's why you need to build your own social media infrastructure. At ito din gagawin nating segue into yung ating second topic. Tingin mo, flood control and corruption will still be issues come 2028? If they fail to address, I think it will. Medyo matagal to eh. The process Yeah, is. mga 2 years, 2.5 years. You're a practicing lawyer. You know how the process takes very long. Tama. So it will create pare-pareho lang corruption. Corruption will still be front and center because ang ginagawa ngayon is, if I'm not mistaken, lahat sila, they're now focused on other corruption in other agencies. Yeah. Diba? Like, there was allegedly insertions in the DICT, in education. Ang daming pwedeng kinakalkal ngayon. Meron nga ako nakausap the other day. Ang issue, corruption at the barangay level. Correct. Di ba yung sa AIX? Sa AIX, di ba yung parang, I was talking to the spokesperson of DSWD, I interviewed her, they recognize the problem, kaya they made pa an AIX law. Nagalit si Cardinal Ambo. Kasi, ang tawag doon, sinabi ni Butch to, yung ano tawag doon, yung may guarantee letter from the congressman, tama. Endorsement letter from the Endorsement congressman. letter, tama. That's post-enactment, di ba? We talked about that. Hindi, tsaka dinadaano pa uli dun sa patron. Na naman tayo. Correct. So, I don't think corruption will go away. Okay. Kasi medyo, plus the fact is, alongside that, if corruption, wala na tayong government infrastructure, bumaba na. So you'd expect, kung kulang ka na isang key component in your economy is the public infrastructure spending, lumiit yan, how can you grow the economy without a massive public infrastructure spending? Isa pang ano yan. And the investors right now, foreign and domestic, are looking at may seryoso ba ang gobyerno to rid itself of corruption? That builds confidence. I was in a discussion with someone, there's a possibility yung investment grade ratings natin baka bumaba. Wow. Kasi nga, Malala yun.
Kasi may impact yun on interest rates. Diba? Interest rates, pag bumagsak ang ano natin, ang credit ratings natin, tataas yung Babayaran natin sa debt service. That's why naalala mo nung panahon ni Pinoy, nag-investment grade tayo, naging mura ang mag-utang. That's why ang daming bumili ng kotse. Yung investment grade nung panahon ni Pinoy was achieved primarily through anti-corruption. Prudent fiscal spending and then the ability to pay your foreign loans. Tama. Yun naman tinitingnan ng mga ano eh. At saka kung how serious are you with good governance. Nakatulong yung lahat na yun. And then very prudent ang fiscal spending ni Noy. Actually nga, medyo mahina nga sa sinasabi na we didn't spend too much on public infra. No? But the economy grew. Yeah. So that's why the ratings agencies felt these people will pay their foreign loans. So yun naman tinitingnan, kaya ba nang bayarin yung utang nila? So that might be a problem for us kung ang economic GDP natin, ang projection nila is going medyo bababa for next year. World Bank I think issued a Bumaba na this last quarter. Diba? Yes. So that's where we're at, and by the way, our last inflation rate was below the target of 2 to 4%. When your inflation rate is lower than your target, that means people are not buying. Tama. And people and stores, traders, businesses are not increasing their price because it's soft, the economy is soft. Yeah. So it doesn't mean na okay, maganda, mababa ang inflation, pero hindi, ang mga tao hindi bumibili. And that's unusual for yung last quarter. Napapasok ng Christmas. Pasko. Tama. Although may Carmageddon na. Traffic. Oo. But I think talagang medyo the government and the economic managers should really set themselves and see talaga ano ba pwede pa natin gawin. Okay. And good governance is a main key there. Okay. So, tingnan natin. Pero ako, para sa akin personally, ang hirap mag-make ng mga projections for 2028 dahil ang dami pang pwedeng mangyari in the next 2 years. Yes. If there is anything that 2025 has, I suppose, taught us, a lot can happen in a year. I mean, a year ago, nobody could have predicted na this is where we would be. Diba na nangyari lahat ng nangyaring ito? Alam mo, we had dinner together sa bahay ng kaibigan natin. I recall saying this favorite statement attributed to Lenin. There are decades when nothing happens and there are weeks that decades happen. We are in that situation na linggo-linggo may nangyayari. Nabibigla lang ako na si Lenny ang kinakot mo, EL. I'm progressive. but anyway, but it's really the masyadong masalimuot. Yeah. We're in a sordid mess right now. And ako tingin ko, to a large extent, 2028, like 2025, na yung election, yung resulta will depend so much kung ano mangyayari in the next 2.5 years. Sino yung makukulong, how far this anti-corruption campaign will be brought, sino yung mga tao na talagang matay-take na out of the equation dahil makakasuhan o makukulong, at ano na yung timpla natin papasok sa malapit sa 2028. Barry, I have a question for you. I saw a Facebook post na dating akbayan or akbayan pa rin siya, nagtuturo na sa Amerika. Ang sabi niya, Sino to? ang anti-corruption is an elitist. Naniniwala ka ba ron? Medyo nabigla ako. Elitist ba ang magsabi ng ikulong ang mga corrupt? Dahil mga tao ramdam na ramdam yung epekto ng corruption eh. Ako, ang magiging response ko lang dyan, Kaibigan mo yun, by the way. sa nakaraang mga linggong ito, hindi, buwan, mula nung nagsalita yung si BBM sa SONA, maglakad ka sa kalsada, sumakay ka sa Grab, bumili ka sa palengke, makakausap mo yung mga tao doon, lahat nakasubaybay dito sa usaping ito. Nagmumura ba? At lahat galit. Galit. Yun. So ako, hindi ko alam kung saan ang gagaling yung perspective na elite issue lang ang Baka corruption. dahil wala siya dito sa Pilipinas. Pero ako, malinaw para sa akin na ramdam ng madaming mga tao talaga itong issue. And do they want change? Definitely, gustong magkaroon ng pananagutan. Yun yung point. In fact, even if you look at yung WR numero survey, pasok ang anti-corruption nasa mga top 3, siguro top 4 na mga concerns. So kung sabihin mong nasa mga 30 top 2 sa mga concerns. Kung sabihin mo ng 38% yung lagi namang presyo trabaho kita.
Alam ko, mula 1990 mga survey na pinapakita, presyo, trabaho, kita lagi, nasa top 3 yan, na top 5 ng mga concerns. Pero, kung 38% yung presyo, halimbawa, nasa mga 31 ang even among Malaki. yung hindi ABC, di ba? Kasi naalala ko nung 2010, bago nanalo si Pinoy, ang the topmost issue was corruption eh. Kasi ang corrupt ng administrasyon ni GMA, before grabe that, naman talaga yung nun. kay ERAP. So, we have 12 years of corruption eh. So, talagang paano mo masasabi, at ramdam nila, dahil sa Hello Garci, tapos yung VAT tinaas, di ba? So, talagang, hindi ako naniniwala na anti-corruption is a elitist issue because it is now felt by the ordinary Filipino people. Ako, ang hope ko lang dito, yung madalas mong i-express din sa ibang mga usapan natin, na sana, pagdating ng 2028, i-bear in mind yan sa pagpili nung kung sino yung mga dapat nating iboto sa mga pwesto, mula presidente pababa. At saka, but also, it's already being manifested and investigated by the Ombudsman. I think yung pag-file nung civil society group kay Sara, Noong yun, December lalabas 12. yung, whatever evidence they have, we don't know yet, pero at least, ang sabi mo nga, pwede investigate ng ombudsman yan. Di ba? Oo, actually, ngayong meron ng final, magkasagawa na ng formal investigation ng ombudsman, maski yung mga bank accounts ng mga kinaukulan, ilalabas? pwedeng tingnan. Pwedeng buksan ni ombudsman. Under the ombudsman law, mayroong kapangyarihan ng ombudsman in the conduct of an investigation na i-examine ang mga bank accounts. Ayun. So talagang marami pang lalabas na mga scoop or mga discoveries, hindi to chismis ha. So talagang may ilalabas. Okay. Good. So punta tayo sa pakalawang na-touch na naman natin itong flood control. So ako, ang una kong tanong, EL, bago tayo pumasok sa mga ibang detalye, sa tingin mo ba in-expect ni BBM na dito tayo pupunta nung binuksan niya itong usapang ito sa ng SONA? We have the benefit of hindsight. Yes. And I see the way that government has acted based on the first statement. I think they were also taken aback. Maybe they were confident, in the first place, si BBM has a ritual of saying something fantastic. I think last year sinabi, I'm abolishing all pogos. Pogo. Tsaka yung guhit niya sa West Philippine Sea. Yun. So it got universal acclaim from among the people. This time around, he also got a universal acclaim on mahiya naman kayo. In fact, as a result, they decided to put up the website. Tama. The top 15 yung isumbong sa Pangulo. Yun, lumabas yun. But they didn't realize that ang daming sanga-sanga pala yun. Because like nangyari doon, and then si Marcoleta pa, who was not a administration candidate, had a blue ribbon hearing na talagang sinasabi ron ni Diskaya. Di ba? He got Diskaya hoping na maging state witness yung mag-asawa. Sinabi yung mga ginawa nilang lagay sa mga contractors, sa mga congressmen. Suddenly, you see a deluge of names, principals, senators, congressmen. Nabali ba, even sa Diskaya testimony, nag-extend panahon pa ni Duterte, di ba? Correct. 2017. And ayaw niyang i-aminin. Sabi niya, wala akong ledger nung panahon ni Duterte. Pero obviously, he was protecting the time of Duterte. So ngayon, hindi na niya alam. So I think it was a good PR move. It was good na people were so mad. But unfortunately, the unintended consequence, it was also affecting all their allies. So parang tatamaan din yung mga allies. Because their allies, siyempre if you're pag ikaw, Barry, you know this, congressman ka kaalyado mo, siyempre ikaw ang ilalamang, ikaw ang papaboran. Di ba? These are the sinecures or the mga benefits of being an ally of the administration. Kaya lahat ng mga pangalan, di ba? Hindi nila, I think lang, honestly, hindi niya na-anticipate yung extent. Now they're trying to, naghahabol na lang sila. What can we do? What can we do? Yeah. Di ba, parang, did they expect Martin to be indicted, to be implicated, or di ba? Pati sila, yung mga ibang APRO head, Sani Angara, who you thought was straight, nadamay. Grace Po, nadamay. Yeah. So, talagang alam ba ni BBM? I don't think he knew. Yeah, ang dami nga. Tsaka, di ba pinag-uusapan yung mga, may isang kongresista na lumabas na ang pangalan Correct. in relation to this. And added to that,
Ombudsman Boying Remulla appears to be independent, at least, no? Parang ang tapang-tapang niya. Madami talaga nagsasabi na si Ombudsman Boying daw talagang nagkaroon na ng road to Damascus Oo moment. nga, tama. Yun, balita ko nga, because he had cancer and he had a bypass. So ito legacy. Diba? Ito Legacy yung niya. kanyang gagawing ambag sa bayan. Kaya ini-investigate niya yung panahon ni Duterte, Farmally lalabas, yung frigate lalabas, yung sa panahon din ni Marcos, yung mga contractors. Okay, pero flood control kasi talaga yung na-focus eh. So yun muna pag-usapan natin bago natin puntahan yung mga iba pang mga Ang laki kasi corruption. ng flood control kasi. Oo nga, pero bakit naging napakalaki ng flood control? Nung nasa Congress ako, hindi naman ganyan ka laki yung allocation for flood control. Pero starting talaga, nung tinitingnan ko yung mga reports, panahon talaga ni Duterte, talagang lumobo. And sino flood control. sino yung cabinet secretary ng DPWH, si Villar? Oh, pero naalala mo sinabi doon sa conversation natin kay Sec Butch a few weeks ago, sinasabi niya panahon daw ni Mark Villar as DPWH Sec, pero nasabay din doon sa pag-akyat bilang USEC Ni Bernardo. ni Bernardo. Which was engineered by Bongo upon the recommendation of Philip Salvador. So, siya Ganun? May ganun pala yun, ha? Si Philip Salvador ang nag-recommend kay Bongo, si Bernardo. Remember, nasa City of Manila si Bernardo Tao ng mga estrada yan. Naging city engineer. Right. Right. Panahon ni Mayor Era. Right. So, bumalik siya, and so he crafted this whole idea of flood control and poured most of the resources of public works into flood control because flood control would take so many permutations. Magtatayo ka ng... Who would have known na pati yung flood control, mga barriers mo, i-investigate. Yan pala, substandard. Tapos lalo na, yung panahon ni Pinoy, remember we canceled a contract dredging. Tama. Kasi yung dredging ng Belgian, of course, international arbitration will eventually lost. Ang ginagawa, we found out, and President Aquino found out, they will dredge this part of Laguna de Bay, and then ilalagay dito Sa sa kabilang part. Nililipat lang. Nililipat lang. So, madali kasi ang flood control because it's underwater. So, Hindi makikita. hindi makikita. But, ang laki ng gastos mo dyan. Naalala ko nga, si Sen Frank, si SP Frank dito, sinabi niya yan problema dyan sa dredging. Hindi mo naman nakikita yung epekto, pero ang laki-laki ng budget na Correct. nilalaan. Kaya ang sabi ni Senator Frank Dillon, ang solution niya, bumili ka na lang ng dredger. The local LGU should buy its own dredger. Kayo na mag-dredge. Huwag yun na bigay sa... Hindi na project ng national government. And yun ang suggestion. In fact, I think Iloilo ganyan ang ginagawa eh. But it's really the size of on a per project is huge. Not like a soft project. Yung soft project, yung kay Napoles, yung mga cooperative, magkano lang yun? In the total universe of the Napoles Cam was 10 billion. Eh dito, it's still grow, 1 trillion na, di ba? 1.5. Yeah. Kaya nga trillion peso March na eh. Kaya nga. Pero ang grabe talaga dito yung yung hindi lang sa laki ng budget para na inallocate for flood control, pero yung bilis nung labas ng pera. Yung Ay, oo nga. yung clearances para mailabas yung pera, napakabilis sa madaming mga situation. And it turns out, eto nga, 'di ba gumawa na ng audit ang DPWH nung pumutok na buong issue na to. Ang dami substandard at worse than substandard, ghost. Wala talagang Pero Barry, I just wanna ask, this thing cannot happen without the cooperation of many personalities. Well, yun naman ang isang klarong lumalabas dito eh. So, in both executive and legislative? Yes, kasi 'di ba ang lumalabas dito sa level ng legislative at napapasok yung budget process, yung BICAM, yung small committee. Pinag-usapan ilang beses nang napag-usapan kaya nga ngayon Open this year nag-open BICAM na dahil nga apparently madami dun sa mga insertions, madami dun sa mga pinampondo dito sa mga anomalous at mga ghosts ng mga flood control projects pinasok during the BICAM. Right. Hindi talaga napag-usapan in open session na dapat ganun sana ideally yung nangyayari. Pero bukod doon, yung binanggit ko kanina, yung releases, ultimately, kailangan may certification yan eh. Oo nga. From DBM. Bago lumabas yung pera, bago magkaroon ng SARO. Diba? Yan yung, So, ang daming kumita.
Kaya naman ang daming pangalang lumalabas Nadadawit. At tingin ko, hindi pa lumalabas lahat ng pangalan. I don't know if you're up to date. The thing that they're doing right now, would that cure or at least diminish the extent of corruption? Yung mga suggestion nila, ang ginagawa nila ng both houses in the bicameral. Well, ako definitely, transparency is something positive. Okay, at least it removes yung nangyari before na may small committee ka lang, nagkakaroon ng mga bilyong insertions. Alala ko, again, yung conversation natin with Sec Butch, shock siya na, di ba, hundreds of billions ang nai-insert at that level. Pero may lumabas na report, I think it's PCIJ yata, na itong mga sila speaker had the highest insertions na naman. Dito sa latest. Pero, yun nga kasi at the end of the day, transparency gets you to a point na at least yung mga sobrang patago na ganun kalalaki, may eliminate mo. Pero, it doesn't remove yung capacity ng mga legislators na magpasok ng mga pet projects nila. Kasi, to a certain extent, by design nyo. Talaga namang ang power of the purse binigay sa Kongreso. So, talagang kasama naman talaga sa trabaho ng mga congressman at ng mga senador na magpasok ng mga appropriations Pero items. to what extent is it acceptable? And to what extent is it, teka muna, sobra na to? Ako, anything na mukhang sobrang, at the end of the day, kailangan nating i-test doon sa level nung totoo ba yung proyekto ibig sabihin, kailangan ba talaga yung proyektong yan? Hindi lang ba yan palamuting proyekto o ginawa para pwedeng pagkitaan? Talaga bang in terms of Pero sinong gagawa nung ganung analysis? kailangan, yun yung theoretically dapat nanggagaling yan sa DPWH, di ba? Kasi executive naman ang gumagawa ng plano Right. Di ba? Congress approves, but yung original plan, di ba? Yung sa NEP, galing naman dapat yun sa executive So, ibig sabihin, yung mga projects, even at the district level, kung pinag-uusapan natin yung mga distrito ng mga congressman, kailangan naka-align yan sa isang mas malawak na parang master plan. Diba? Merong talagang development objective, kaya natin pinopondohan. So kung it complies with the master plan, for instance, sabi ni Babe Singson, he submitted the master plan. If it is in accord with the master plan, that should be more or less okay. Well, yun yung first level. Kung okay na-establish na natin na kailangan tong project na ito ay naka-align sa isang mas malawakang plano, kailangan natin tingnan yung sa level ng implementation. Bidding, overpriced ba to o pasok ba ito dun sa acceptable na range ng bayan dito? Pangalawa, implementation, substandard ba yung mga materyales? On time ba yung ginagawa? Yung mga questions na yun. So, yung pagbabantay, kailangan, down the line Simula from yung concept mismo at pag-check na sound yung concept, down to yung level ng implementation. May role ba ang CSOs, civil society organizations, who do a citizens participatory audit? Pwedeng magkaroon, lalo na doon sa pag-monitor ng implementation at the local level. Will they be open, the government officials? Well, may mga ibang LGUs na ginawa na nga yan Si Sec Jess, di ba, for example, famously, di ba, made it very transparent kung ano yung mga gasto sa infrastructure at the local level and open yung mga documents. Pwedeng tingnan na kung sino man ang interesado. So, ako tingin ko pwede i-replicate yun. In fact, pwede mo ang gawing pwede mong institutionalize yun through laws Right. Ibig sabihin, yung transparency, hindi necessarily pwedeng i-confine lang yan sa PICAM. Right. Pwede mong gawin yan down the line even sa level ng monitoring at So, I think hopefully sana matuloy itong mga citizens participation at sa medyo two-minute sana yung mga congressista natin at senador. Pero ang isang na-reveal dito sa buong issue na ito, yung lawak at yung lalim ng korupsyon So, ang tanong nga nung iba, ang usapin na lamang ba ito ng may mga ilang mga corrupt na opisyal o may problema na talaga yung sistema? In fact, merong si Buchanko cited PIDS, a government think tank, Yes. that they felt, the PID said daw na it's time to abolish Congress. But eventually, a few days after, they issued a statement saying that we never said that. Okay. Pero ganun ka, I suppose people see the sordid mess that we're in. You're right, no? The breadth and scope of the corruption is so
huge that it really parang wala na itong katapusan. Parang, anything that we do right now are only remedial actions. So that's why PIDS suggested, let's just abolish Congress. But hindi man pwede, di ba? Well, theoretically, pwede. Constitutional amendment. Pero medyo extreme yun. Right. And ako, tingin ko, ang problema, hindi naman exactly yung lawmaking powers ng Congress or even the fact na yung budget ginagawa mo through the legislation. It's the fact na under our system, ini-incentivize pa rin yung role ng kongresista bilang isang taga-dole out Yeah. ng resources dun sa kanyang mga constituencies. So it creates an expectation na kung si congressman ang hingian, ang tingin ni congressman, edi dapat magkaroon ako ng control over resources. Yan yung long-standing debate doon sa PDAF before, di ba? Noong panahon pa lang ni Pinoy, na nung nandun kami, nila pipili ni sinuportahan namin yung abolition. Kasi nga, ang tingin namin noon, dapat ang Congress should focus on yung trabaho ng policy Lawmaking lang. Hindi dun sa trabaho na dapat ginagawa naman ng executive. Money making. Resource distribution na nagiging excuse para sa money making. Diba? Yun yung point. Pero is there any move towards that? Wala di ba? Wala rin. Well, so far, ang moves policy level ay yung mga in-identify ni BBM na priorities dun sa kanyang LEDA na pinag-usapan natin a few weeks ago. Diba? Yung anti-dynasty, itong ICI, kadena, At saka yung party list. at yung party list. Pero does that fundamentally change yung papel ng mga kongresista at ng mga senador? Tingin ko, Hindi, no? Hindi. Meron pa ring that's why itong AX na to, they just formalize it into law. So what does that tell you na they want this to continue yung AX? So and then wala pang there's no, unlike for peace na rules based targeted, the only requirement for you to be enrolled in AX is that you're in crisis. Kaya nga ako, ang tingin ko, dapat dun papunta yung mga policy reforms. Institutionalization nung pag-provide ng access to services. Right. Ibig sabihin, imbes na dadaan ka pa kay Kong, o kay senador, o kay mayor, o kay gov, o kung sino mang politiko para makakuha ng tulong para sa bayad sa ospital, o kaya scholarship para sa yung mga anak. Gawin na nating institutionalized. Meron nang nakaset up na national agency na matik, madali ka mag-access, may bibigyan ka. Hindi ka nadadaan sa congressman or senator. In fact, yun ang concept naman dapat nung natin nung universal healthcare law. Pero dahil nga mas advantageous para sa mga politiko na idaan pa sa kanila. So they really want to dip their fingers into all this. Oo. 'Di ba, nung panahon nga na ni Pangulong Noy, 'di ba? Kaya natin dinipoliticize yung buong process ng 4Ps. Bawal na dumaan yan sa LGU. Para nga hindi magamit na sa pamumulitika na parang utang mo kay mayor o kay Kong kapag nakatanggap ka. Ang ideya, hindi. Talagang makatanggap mo to dahil entitled ka. Yun yung beneficiary family ka. Right. Karapatan mo to sa ilalim ng batas. Di ba? Yun yung punto . Pero panahon ni ating Pangulong Duterte, parang nabago pati yun . Diba? Nagamit na talaga para pumapel ang mga politiko. And worse, nung panahon nung panahon ng COVID, yung ayuda. Yes. Lahat ng ayuda, dumadaan sa politiko. At ito nga, institutionalize na nila, AX. AX is assistance to individuals in crisis situations. Yeah. Na dapat, di ba, theoretically, dapat nga yan. Ba't pa kailangan makialam ni Kong dyan? So wala tayong macro view on where corruption happens and how do we address all this? Well, lumalabas at every level. No, but the thing is, you were suggesting that if you take away the endorsement power of the Congress, it will solve a lot of... Oo, kasi tingin ko part yun ng solution of taking away discretion. Right. Nagkakaproblema ka sa corruption pag binibigyan mo ng discretionary power yung mga opisyal . Meron pa silang kailangang gawin. But there's always discretion somewhere else. Let's say, tanggalin mo ang congressman, the DSWD people will have discretion. Hindi, pero dapat kasi yung ganun,
processing lang sila eh. Ang entitlement established sa batas. Okay. Hindi pwedeng Ah, i-deny yes. nung ano dahil trip lang niya. So in a sense, parang not strictly ministerial, but kahit yung discretion niya is limited. Limited. Okay. Or very very clear yung standards, Right, di ba? right. For application for example. Kasi ngayon ako nabasa sa social media na kanina lang eh. Nagreklamo na yun nga mag-a-apply ka para sa AX, kailangan meron pang letter. Oo nga. At Oo yung nga. ibang mga bago ka makakuha ng letter, kailangan mo nang magkita kayo, kailangan mo nang talaga? May kasi yun ang problema. Ginagamit kasi talaga for DSWD just filed several cases against barangay officials in Iloilo. Kasi may cut silang tawag ng facilitators fee. yun na nga. So talagang hindi na lang flood control to, lahat lumalabas na yung basta may cash, may taong gagawa ng kalokohan diyan eh. Pero eto yung tanong, EL. Kung ganyang kalawak talaga at ang lumalabas dito sa mga lahat ng narinig natin sa mga nakaraang buwan, sobrang lawak, sobrang dami ng mga involved dito sa iba't ibang level ng pamahalaan. Bakit walang nahuhuli? Walang nakukulong? Yun na nga. Ang nakulong lang, di ba, yung nasa Mindoro, yun lang ang may kaso ngayon. Nangako si Ombudsman Remulla nung last December 15 na may makukulong. No, nothing happened. So, I think this is a problem again of government where it overpromises and underdelivers, which is getting to be so usual, so often, that sometimes people will not only get bored, but will also, wala nang tiwala sa gobyerno natin. Nangangako kayo parati, wala naman, napapako yung mga pangako Hindi, niyo. tsaka ang masaklap pa kasi dyan, nakikita ng maraming tao na kapag ang mga may kasalanan, mga opisyal, mga malalaking tao, either hindi nahuhuli or mga-aresto, pero pagkatapos ng ilang taon, makakalaya uli. Pero, pag mga ordinaryong tao to, Wala, oo. for common crimes, Sa presinto mabilis na. mo sa 4, huli ka na kagad eh. Sa presinto ka magpaliwanag. Diba? Yun nga yun. Naging ano na nga, naging joke na nga na ganyan. Diba? Sa presinto ka na lang magpaliwanag. So, it's yung ano pa eh. It's the injustice of it eh. Yung nakikita mong pagkakaiba sa treatment eh. Na yung mga nanganakaw ng milyon, bilyon, trilyon, hindi mahuli-huli, pero yung nagbulsa ng 50 pesos na Kulong. kulong. May nagsasabi nga, floods are no longer a man-made natural disaster. It's man-made theft. Okay? Dahil may baha. So, may flood control ka, pero wala naman nangyayari sa baha. Tumataas pa rin yung baha. Kaya nga tingin ko, yun din yung isang source ng bakit ang lalim ng galit. Mm. Kasi dahil flood control, yung pinagnakawan, o yun yung ginamit na proyekto na ghost o substandard para pagkitaan, parang doble pa yung insulto eh. Ninakawan ka na nga, pangalawa, yung dapat proyektong na-implement para hindi ka bahain, hindi pa nagawa. Kaya nga ngayon, tuwing umuulan, tuwing babagyo, ang laking sakuna. And imagine nyo, kung nasa bahay kayo, you have a family, your children are there, at binaha kayo, hindi ba kayo mapapamura dahil sa flood control scam na to? Kung walang flood control scam, hindi magbabaha yung bahay namin. Di ba? That's why, yun yung ang disagreement ko with your friend na elitist ang anti-corruption. Kasi dahil sa corruption, hindi nagagawa ng gobyerno ang dapat ibigay na serbisyo sa taong bayan. They're robbed of the services that they richly deserve. Tsaka ito talaga, sa kaso talaga ng flood control, kitang-kita eh. Hindi sa abstract thing eh. Di ba na, kasi kung hindi ninakaw yan, dapat napunta sa ganito. Right. Ito kitang-kita eh. Yung ninakaw na pondo na dapat sana natigil ang baha dito sa amin, dahil ninakaw, hanggang ngayon bumabaha pa rin. And it puts large-scale communities at risk, di ba? Talagang may namamatay dahil sa whatever happens. So, ang daming consequences niyan. The economy is weakened, the stock market is hindi gumagalaw, and then, more importantly, people have lost their trust in government. So, ano kailangan gawin sa tingin mo to restore that? O wala na ba? Kumbaga, wala namang pag-asa itong administrasyon na to. Talagang we're just limping to 2028 hanggang magkaroon ng opportunity na palitan. O Di ba ang ano natin, the people are crying for blood. okay. At the very least, they want people who were responsible for this whole scam,
be prosecuted and arrested. Tama. That's not an unreasonable request or Yeah, demand. Tama. Because they stole billions and billions of pesos. And why should I not be so enraged because you've deprived the people of resources and services that we need? So talagang, and if you fail to do that, the minimum requirement lang to, ha? You're not even talking of reform. You're not even talking about anti-political dynasty. But basically, Accountability. because the flood control is so visceral, it affected us so viscerally, the work of government, the actions of government should also be viscerally felt. Hayop, at least yan, nakulong na yan. Tama. There will be some level of satisfaction. It's not going to be a cure-all, but at the very least, they can start regain the trust. Walang tiwala sa gobyerno ngayon. Yan ang problema eh. In fact, I went to the SM job fairs. Ang tingin nila doon, Di ba nag-PR lang. si BBM nagpunta rin? Oo, nagpunta siya. May PR, ang tingin ng iba, PR lang to. Pero hindi naman talaga, SM, may jobs generation talaga. But yung tingin ng tao is, these are all for PR. These are all what they call performative lang. So, that alone says a lot, no? Na kahit anong ginagawa ng gobyerno, ang tingin lang nila, PR lang to. Ako nag-agree ako na bago masimulan yung proseso na maitatag uli yung tiwala sa gobyerno, kailangan magkaroon muna ng pagpapakita na Correct. kayang mag-deliver on the very basic level na Correct. yung mga taong lumabas ang pangalan dito nakasama sa sa pagnanakaw ng bilyon-bilyon, mapanagot naman. And by the way, hindi ito tulad ng witch hunting kasi dumaan to sa Blue Ribbon eh. Talagang binusisi ni Senator Ping Lacson kung saan galing yung pera. So there's a level of evidence gathering eh. Tsaka yung sa ICI, di ba? And then sa ICI, tapos ngayon si Boeing, ang kanyang standard is reasonable certainty of conviction. Yeah. So sana mangyari yan and slowly it will be able to hopefully regain the trust of the people. There's still 3 years. 2 years na lang kasi 28 election na yan eh. Pero ako, tingin ko yung pasensya ng mga tao, hindi yan magiging forever. Ako, ito nga, katapos na tong taon, hihintayin yan hanggang end of the year. Baka ma-extend pa yan ng konti, baka hanggang first quarter. Pero kailangan talagang merong maaresto, kailangan talagang merong makulong. At hindi pwede yung para mga maliliit na isda eh. Kailangan dito merong big fish na talagang mapakita na hindi kayo beyond the reach ng batas sa issue na ito. At ang gobyernong ito, itong administrasyong ito, ay willing na gawin yun. Kasi tingin ko, yun ang simula ng rebuilding kung anumang trust ang ma-rebuild. Hindi lang sa administration, pero sa gobyerno in general. The patience of the people is growing thin. Yeah. And there can only be so much benefit of the doubt that will be given by the people to the government. And unless you do the basic minimum requirements, such as prosecuting and arresting all those that have been identified as having benefited, the people will eventually take a second look at this government. Are you serving us or are you trying to protect the people that we want to be imprisoned? Diba? Parang it's the whole question of trust. Unless you recover the trust of the people, you're in a very, very difficult position to govern. Walang tiwala sa iyo at all. So, ako, just to recap ng mga napag-usapan natin, mukhang isang malinaw talaga dito na both in terms of yung impact nito mga naging pangyayaring ito sa mga nakaraang buwan, pati yung direksyong pupuntahan natin. Yung role ng institutions eh. Right. Diba? Meron talagang problema sa institutions. Meron talagang pangangailangan na palakasin yung mga institusyon. And kahit na sabihin mong totoo, may aspekto na personal liability dun sa mga tao talaga nagkasala. At importante, nakabulin sila. Hindi matatapos yung problema kung hanggang doon lang tayo tututok. Alam mo, Barry, I'd like to ask you a question. Kasi kabayan ka. You're more your outlook is different from Kasi tayo, I notice the mga liberal Democrats, they look at the problem also as institutional, and so we need to address that. Yeah. But for the ordinary people, it's not even that. So how do you reconcile that? Yung tingin mo, and you're looking at a macro solution to a problem, but how do you reconcile that with the people's anger? And how do you, kasi addressing an institutional issue would take long. But how do you satisfy yung galit kaagad ng tao? Ako tingin ko,
ang unang lesson is it cannot be a one or the other thing. Di ba? Kailangan mong paintindi doon sa mga tao na importante yung mga long-term institutional policy reforms. Dahil kailangan mong gawin yon. But at the same time, hindi ibig sabihin na habang pinapaliwanag mo yon, ignorin mo na yung kanilang immediate na panawagan. Di ba? Ang mga tao sa kasalukuyan, guto. Ang mga tao sa kasalukuyan, tingin nila walang hustisya. Ang tingin nila, napapagsamantalahan sila ng mga abusadong mga opisyal na nagnanakaw ng bilyon-bilyon. So, hindi mo pwedeng sabihin na hindi namin gagawin yan kasi nagpo-focus kami dito sa mas malalalim na na reforma. So, you have to deliver on that level while also making the more deep-seated policy changes na magke-carry forward. I have another question for you. The enemies of this administration are just using the politics of anger. Yeah. They're just inflaming the people, focusing on the poverty of your situation, the oppression that has happened, the sufferings that you have underwent. So, and that's very effective. It seems like that's why, for instance, the Duterte people are still strong. They've already galvanized their people into just being angry at the government. So, how does one address that from a liberal democratic perspective? Ako, tingin ko dyan papasok yung importance of yung message. Diba? Hindi lang in terms of yung content. Kasi, tingin ko, pareho tayong comms ang naging papel sa gobyerno for the most part. Diba? Pero kaya ang tendency natin is to focus on ano laman ng mensahe. Pero tingin ko ang lesson of the last few years, especially with yung advent ng social media, importante din yung mekanismo mo kung paano mong napapaabot yung mensahe sa mas madaming tao. Sino yung mga taong naaabot nung actual mong mensahe? So, in other words, you have to improve the infrastructure. You have to improve the infrastructure. And that might mean also addressing yung kasalukuyan nating sitwasyon sa social media. Diba? Maybe some level of regulation. Right. Some level, are you in favor of some level of regulation? Yes, depende kung ano yung extent. Diba? Pero ako, para sa akin, yung current situation na walang accountability ang mga social media platforms for things like fake news o wala silang pakialam doon. Para sa akin hindi acceptable 'yun. Kasi right now, ang nagiging principal source na ng balita ng karamihan ng tao social media. Right. And dati, pre-social media, meron tayong mga standards, mga patakaran na ini-impose. May sources of truth din. Meron tayong ini-impose na standards sa mga traditional media organizations, 'di ba? Hindi naman kahit ano pwede nilang ilabas Pero sa social media parang anything goes Wild Wild West. Wild Wild West And madami nang ginawang pag-aaral diyan na that is actually damaging. Right. Yung mga proseso natin sa demokrasya. So kailangang magkaroon ng tugon doon. So, ang daming multi-level dapat ang solution dito, not just prosecution but also the messaging. Yeah. Good. And ako, para sa akin, kailangan gawin yan soon. Yes. Yan yung point. Or yesterday. Okay. So, ano Ian? Mamaya in a few hours, ano na to? Bago 2026 Oo nga. Anong gusto mong gawin ko? Sasayaw ako? Meron ka bang joke para Meron. sa New Year? Sige. Meron. Sige. Ito kwento to. Kinakabahan. Kwento to ng isang dating anak ng isang Baguio Vice Mayor. Okay. This happened in the 50s or 60s. Naalala mo si Bingbong Crisologo? Okay. Ng Ilocos Sur. Wala pa si Chavit noon. He was an ascendant. The Crisologos were the warlords of Ilocos Sur. May nakalaban siya at sinunog yung Cogon doon sa, there's a famous, I remember this is a Supreme Court decision, Ora Este. Huge tract of land, sinunog ng Cogon. At talagang it created such a furor that it was identified, kinasuhan siya. Okay. But he cannot be sued in Ilocos Sur because wala kang justice doon. Okay. So the famous case of People versus Reyes yata, where JBL Reyes decided it is allowed to have a change of venue. Okay. Yung change of venue, nilipat sa Baguio City. Okay. So, mga Ilocano ang nagdi-discuss doon. So may judge, abogado, dalawang Ilocano, di ba? So, yung sa prosecution side, nagsalita,
Mr. Witness, when the Kugon grass was burning, what did you did? Objection, Your Honor, sabi nung kalaban. Wrong English. It should be, when the Kugon grass was burning, how do you do? So kaya sabi nung judge, nagalit siya. Sabi, counsels, if you do not improve your English, I will hold you in contain. So yun lang, para sa inyo yung body dahil practicing lawyer ka. Anyway, Parang feeling ko na-offend natin ang mga taga Baguio, taga Ilocos Sur, sa opening ng 2026. pero kwento lang ho yan. Pero totoong nangyari yan kasi naunod yung kaibigan ko dun sa hearing na yan. But that was a funny way of their delivering their questions and answers. Okay. So, hanggang doon na lang, Iel. Okay. So, anong gagawin namin? Kami ay babati sa inyo ng Manigong Bagong Taon. See you next year. See you next year. Maraming salamat. We have been in the construction business for 23 Mahiya naman years. kayo. Lalo sa mga Young anak natin. Rodrigo, what China is doing to the Philippines. So I would presume that in the 23 years, Understanding politics, listening to the